Handa na po ang lahat mga kaibigan para sa pag-uumpisa ng pangatlong sagupan ng Shell at ng Mobiline para po sa Governors Cup Championship. Kaya po mga starting units at narito na ang umpisa ng laro. Gabby Cui recovers the ball para sa Mobiline Vocals. Kasama niya si Tony Boy Espinosa, Glenn Capacio, T. McLary at Silas Mills. Para naman sa Formula Shell, Jerry Esplana, Benji Paras, Chris Jackson, John Best at si Donald Williams. Ayan si Best. Naagawan ni Tony Boy Espinosa. Nakuha muli ni Benji Paras. Paras, sumaksak sa loob! Meron N1. Pero umpisang-umpisa pa lang, psychological effect on the part for Formula Shell. Pinalitan nila kanilang starting five. Okay, si Jerry Esplana imbis na si Noy Castillo. Gusto niya yung matchup ni Jerry against Espinosa. Tsaka ayaw niyang pumutok ulit si Tony Boy Espinosa. On the second hand, si Benji Paras imbis na si Victor Pablo. Importante yan dahil kung si Glenn Capacio ibabantay kay Benji Paras at the post, papatayin ni Benji yan. Kung si Mills, if they will insist on using Mills on Donald Williams, ang babantayan ni Capacio kung hindi si Benji Paras, si Chris Jackson. Medyo matindi naman na gano'n dahil mas di hamak na maliit si Glenn Capacio doon sa dalawang player na yun. Samantala, Silas Mills versus John Best. Para sa Mobiline, natapit na naman ang bola. Pangalawang agaw na ito ng Formula Shell against Mobiline, John Best! Sada na naman agad dito ang Formula Shell katulad ng game number 1, 5-0 lead. Yan ang gustong gawin ng Formula Shell, Dr. J. Napakit mo nga yung opensa ng Formula Shell. Pag gumana ito at hindi makareact ng gusto ang depensa ng Mobiline phone pals, patutulugin ng Shell itong Mobiline. Silas Mills, nabantayan na maigi ni John Best at ni Benji Paras. Pero foul na tatawagin on Benji. That will be his first personal foul. Agresibo ang umpisa ng Formula Shell dahil alam mo naman, scoring team yan. The more points they can get on the fast break, the better for this team. The better control that they have of the kind of game na gusto nilang ilaro. Napag-usapan natin kanina yung turnovers o points off turnovers ng Mobiline. Napakalaki nung game number 2. Pero dito, ang Formula Shell ang rumaransyada sa points off turnovers. Nakakadalawang turnover nito Mobiline. Parehong umiscore doon ang Formula Shell. John Best takes it inside up against 2-0. Medyo madaling tira sa kanya. Hindi niya nakita yung magandang parte ng banda. Madaling, we have some pushing between Jackson and McLary. Ayun, dumating na ang bola papunta kay T. McLary. Mukhang mahigpit ang depensa ngayon ng Formula Shell, Dr. J. Well, alam naman natin sa Championship Series kasamang Ed na the referees give you a little bit more body contact. If you foul, if you use your hands, they'll call you a foul. Pero kung body-body, championship yan eh. Laro ito ng basketball eh. Sabi nga ni Senator Jaworski, hindi naman po pwede itong tapikan lang. McLary, nalabas kay Capacio. Mobiline trying to get patient, too patient with their offense at tinabot sila ng 24-second buzzer. Medyo maganda itong mga logo na nakikita natin na nilabas ng Formula Shell. Malalaking, malalaking. Ano ba yung partner? Parang hindi mo malaman kung paypay o paano. Dahil, ayan yung mga logo ng Shell. Mga bata, tuwan-tuwa. Amoy gasolina. Ito, 5-0 lead here para sa Formula Shell. At sa kanila ang bola. Benji Paras, inaatrasan si Silas Mills. Decided to pass off to Chris Jackson. John Best inside. Drop off to Chris. At hindi po pumasok ang tirang ni Jackson. T. McLary, mabilis na binaba ang bola para sa Mobiline. Pasa kay Glenn Capacio. Silas Mills will take the 3. Not there. Saka pinapax out na ni Benji para si Gabby Cui. Masyado ka na maraming rebound na kukuha sa amin in the games that we played each other. Nakakalata na yata si Benji. Na marunong talaga. Matyaga talaga si Gabby. Jerry Esplana trying to take advantage of that mismatch against Tony Boy Espinosa as far as height is concerned. Maraming bentahe din si Jerry Esplana. Height, experience, body weight, and all kinds of shots. T. McLary. Magandang pasa kay Gabby Cui. Maganda rin yung cut ni Gabby Cui. He expected that pass. That's very important para sa Mobiline na makuha naman nila yung mga local players to help out, especially a guy like Gabby Cui. First 2 points of Mobiline in the game as Plana kicks it out to John Best. PLDT long distance shot para kay John Best. At umangat na po sa 8 puntos na naman ang kalamangan ng Formula Shell at 10-2. Yan ang binibigay ni Jerry Esplana sa point na hindi na ibibigay ni Castillo. Sasaksakan niya ito si Jerry Esplana, yung kick out. Yun importante yung kick out.
Alam naman natin yan si Jerry Esplano. Bagamat alam natin na kaya niyang kumiskor, maganda rin siyang gumawa ng sitwasyon para sa kanyang kupunan sa loob ng hardcourt. And that is exactly what the meaning of the word point guard Yes. is. Yun ang definition noon. Yes. Samantala mga kaibigan, meron pa tayong 8 minutes and 24 seconds remaining in the first quarter. At nasa mobilan niya ng bola Team McLaren. Bagit natin, 31 puntos ang kanyang average dito sa finals. Well, medyo nagtsatsaroy sa Team McLaren and had to give him a bad pass. John Best hinahabol ni McLaren, lusot. John Best now has 7 points in the game. Matinding arakadang ginawa nitong Formula Shell sa pag-uumpisa ng Game 3 ng Championship Series para sa Governors Cup for 1998. Lamang mula 10 puntos ang Formula Shell as Benji Paraz picks up his second personal foul dito pa lamang sa first quarter, Dr. J. That's right. Alam mo naman, agresibong dumipensa rin ito si Benji Paraz. Especially kung maliit kang sasaksakan, talagang hahabulin ka, supalpalin yan. Pero ang problema dito, he got him clean upstairs. Tumulak naman yung isang kamay niya sa baba. Doon siya nahuli ni referee Del Leon, who's doing this ball game with referee Bernarte at saka si Mar Montiel. Kaya po si Coach Eric Altamirano at si Coach Pedro Ronquillo naman ng Formula Shell. Dalawa sa mga pinakabatang coaches dito po sa PBA ngayon. Ito yung mga new generation coaches natin, Dr. J, sa PBA. 32, 33, 33, 34. Kami naman ang dalawang pinakabata sa mga nag-announce. Ay, dalawa, no? Di ba? Ba't may kukontra ba? Hindi, wala namang ngayon eh. 12-4, yan po ang ating score. 8 puntos na kalamangan ng Shell. Magandang pasa kay John Best. A couple of good fakes by John Best. At tuloy-tuloy po ang arangkada ng Formula Shell. 10-point lead for the Gas Kings. Silas Mills. Nakaka-9 na si John Best dito sa larong ito. 9 of the 14 points. Samantala, McLaren takes it inside. Di ba kayang biglang umarangkada ng ganyan dito sa Team McLaren dahil sa laki niya. Maraming pinapakita sa atin yung player. Ngayon, tumitira sa labas pa sa 3-point territory, sumasaksak galing sa labas. We have a case of hand-checking foul called against. Medyo hinuk niya si Chris Jackson ito si Team McLaren. Illegal defense. Legal defense. Committed by number 81, Gabby Kui. First attempt is a warning. Akala ko si Team McLaren dahil siya kaagad ang nag-react dahil medyo nagkatulakan silang dalawa ni Chris Jackson at bigla nadinig yung pito. 14-6 is our score. 8-point lead para sa Shell. Nakita niyo naman ang field goal story. At nakakalimang attempt pa lamang itong Mobiline. Samantala, Donald Williams masyado malakas ang tira. John Best nasa ilalim. Nilabas na naman kay Williams. They've got a fresh 24-second shot clock. John Best! Usok si John Best dito. Nakakadalawang PLDT long distance shot na ito. Sabay sa inyo pa sa coach niya. Thumbs up thumbs up. Mukhang ramdam na ramdam nitong si John Best na he is in the zone. Ang sama ng tira na yun ni Silas Mills. Nakita ni Benji si John Best. Medyo nag-alagaan si Benji. Actually, John Best was ahead of the pack in that particular play. Silas Mills sa ilalim. Merong foul na tatawagin si referee Montiel. Number 25, John Best. John Best ang makakakuha ng kanyang pangalawang personal foul din dito po sa labang ito in the first quarter. Silas Mills shooting for 2. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suki ng bayan ng Superstar sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, all ships at sea, at yung mga bus, mga taxi, mga kotse na may mga television set na nakatuon po dito sa PBA. Okay yun. Marami tayong nakikitang ganyan ngayon, sa EDSA. Medyo alam ni Silas Mills yung unang bitaw niya sa free throw, hindi papasok. Kaya nga medyo nagbabody English siya. Wala nangyari. So 1 out of 2, 10-point lead dito para sa Formula Shell. 17 kontra 7. Yan po ang score natin. Esplana. Nilabas kay Chris Jackson. Nagalangan si Jackson. Binigay kay Benji Panas. Ito na naman kay Esplana. Kay Tony Boy Espinosa. Tumulong na si Gabby Cui. Hindi makatira si Esplana. Nawala ang bola. Nakuha ni Silas Mills. Tumatakbo ngayon ang Mobiline. 3 against 2. Nakita si Glenn Capacion libre. Off the glass. Masyadong malaki ang banda. Ito na naman si Esplana. Down the middle. Tuloy-tuloy. Bumitaw si Tony Boy Espinosa. At Esplana got a clear lane. 3-on-2 Kumumit si Tony Boy Espinosa kay Benji pala sa wings. Kaya nakita ni Jerry yung pagkakataon lumayap
Even though medyo mahirap na loop shot Oo. yun dahil malayo ang take-off niya. 4 na puntos po ang ginagawa ni Jerry Esplana. 12 puntos naman ang abante ng Formula Shell. Glenn Capascio with a difficult shot. Gabby Cui already had a beat to the rebound pero natapik palabas ni Jerry Esplana. Substitution dito, Alsolis. Para kay Tony Boy, hindi pwede siguro. Sabi niya, Oo. medyo pinoposto yan ni Jerry. Doon ang gagaling ang play ng Formula Shell. Halos lahat galing kay Jerry. Samantala, naghahanda na rin pumasok itong si Jose Francisco. Pero nahuli siya ng report sa officials table. Kanya't maghihintay pa siya sa next dead ball situation. Mukhang papalitan niya si Glenn Capascio. No? T. McLaren trying to get around Chris Jackson. Nandun si Benji Paras. He gets a second chance na bitawan ng bola pero merong foul na nakita. Referee Ernie De Leon explaining to John Best si Chris Jackson na tatawagan. Chris Jackson. His first personal kay Chris Jackson pero panlimang team foul na yan ng Formula Shell dito po sa first quarter. Ganun pa man ay lamang sila ng 12 puntos at 19-7. T. McLaren at the line. Ang problema ng Shell, katulad na ano natin, ay na 5 na ang team foul sila. Penalty early with 5 minutes 16, no? Pero yun na naman yung weakness ni Artemus McLaren. Throw shooting niya. Well, nabanggit natin na talagang inangat ni Team McLaren ang kanyang antas ng paglalaro dito po sa finals. Noong elimination round, ang kanyang average 23.6. Sa semis, 27. At sa finals dito, 31.5 ang average points ni Team McLaren. At ganoon din ang kanyang rebounding. Eliminations, 9.4. Semis, 10. Pagdating sa finals, 13 na ang rebound na kinukuha Pabuti ng pabuti. ni Team McLaren. Para aumento, no? Oo. Donald Williams, binabantayan ngayon si Francisco. Benji Paras with a set shot. Wala. Nakuha na naman ni Benji! Now, the guy that kept that ball alive was Chris Jackson. He contested the rebound ni Gabby Cui. Dumating si Benji Paras na pulot yung bola. At ito, 13 puntos na mga kabante ng Formula Shell. Illegal defense. Legal defense on Formula Shell. Tawag yan on illegal defense on Formula Shell. Pero dinisa naman ang shot clock ng Mobile to 24 seconds. The Pistolero, Jose Francisco, binabatay ni Donald Williams. Silas Mills against John Best. Etong si Silas Mills, ang medyo bumaba naman ang kanyang points performance compared to the elimination and semifinals stages. Pero alam natin na importante yan si Silas Mills because he does so many things on the court. 2 seconds on the shot clock. Yun. I really believe na he doesn't take as many shots as he used to do in the elimination and semis. Dito parang bawas na bawas at pilin-pili ang tinitira ni Silas Mills. Ito na naman si Jerry sa labas, nagamit yung screen. Bagit mo nga, ito si Silas Mills, tumaas naman ang kanyang assist sa average. Pero ito, he takes it to the hole at makakakuha siya ng foul. Nung elimination round, si Silas Mills uma-average naman ng 6.3 assists per game. Umakyat yan sa 7.3 no semifinals. At dito sa finals, in the first 2 games, he averaged 8 assists a ball game. Well, 4:04 left dito sa ating first quarter. Biglang rumatsyada ito si Silas Mills sa basket. Nakakuha ng personal foul ni Jackson. Pangalawa na rin ni Chris Jackson yan. We've got 3 big men ang Formula Shell with, who you would say, in foul trouble. Because these are key players with 2 personal fouls apiece. Maagang-maaga yan. At kung magkamisa, nagiging excess baggage yan sa utak ng isang player. Pagka nagkaroon ka agad ng dalawang sunod na mga fouls sa isang laro, lalong-lalo na pagkakaroon ng championship. Silas Mills is 2 out of 4 from the free throw line. Something rare dahil magaling talaga tumira ng free throw ito. Ito si Williams ngayon, binabantayan ni Boy Francisco. Double team on him, Jerry Esplana. Nilabas kay Chris Jackson. Wala. And T. McLaren grabs another rebound para sa Mobile line. McLaren, magandang pasa yung Gabby Cui. At ito si Gabby Cui. Parating handa na ngayon, Dr. J. Noong dati, medyo nag-aalangan pa yan. Papasok sa loob. Pagkatapos, hindi niya i-expect yung pasa. Well, the reason that play happened was Benji Paras did not come down on defense quickly. He lagged behind. His man was Gabby Cui, who went to the basket. Kitang-kita ni McLaren yung nakumat si Gabby Cui. Meron pa rin 8 puntos na kalamangan ng Formula Shell dito sa first quarter, 21-13. Donald Williams, nabigyan ng pagkakataon for a 3-point shot. Wala, Benji Paras gets another offensive rebound. Si Benji Paras meron ng 7 puntos. He is
second only to John Best, who has 12 in the game so far. Well, ibang iba linalaro ni Benji Paras dito, lalo na coming out as a starting 5 player. Ha? Yes. Nabangit mo nga, isa yan sa mga adjustments na ginawa ni Coach Perry Ronquillo. Silas Mills, nabitawan ang bola off the double team. John Best, nakadikit pa rin si Silas Mills sa kanya. Binigay kay Williams. Hindi makatintakot, nadulas pa. Whoop! T. McClary ends up with the basketball. Binigay kay Al Solis. He sees Silas Mills inside. Fancy pass to San Francisco. Pero, may traveling. Linggo po ngayon, pero narito po tayo sa Araneta, sa Cubao. Samantala mga kaibigan, we have our colleague Ria Tanuaco on standby doon po sa harapan ng bench ng Mobiline. Ria, what have you got? Well, Ed, bago nag-umpisa yung game na to, I spoke with the coaching staff of Mobiline. I asked if they felt that the momentum was going their way dahil nanalo sila ng Friday. And they said, hindi naman masyado, mas overwhelming yung fact na dalawang players sila nanalo ng awards kanina. They said that they don't plan on relaxing at all. Kasi alam nila si Coach Perry Ronquillo ng Shell ay gagawa ng maraming adjustments. And it looks like they have a lot of work to do. Ed? Well, ngayon ang nagiging sitwasyon, Ria, sapagkat 10 puntos pa rin ang hinahabol itong Mobiline Phone Pals. However, namintis yung free throw. Paano nawala yata yung mikropono ni Dr. J. Ay adjust yan ang ating mga technician maya-maya. Samantala mga kaibigan, we have 2 minutes and 14 seconds remaining in the first period. Narito ngayon si Donald Williams. Jackson to John Best. Long shot, wala. T. McClary para sa rebound. McClary ngayon, ang bola para sa Mobiline Phone Pass. Sinalubong ni Chris Jackson and Jerry Esplana. Off the double team, Al Solis is open. Yes! That's a PLD Marcus to Jack. Straight from Davao. Al Solis, Benji Paras, sumagot na bangkagad. Ito ang tayo ng ating mga kaibigan at medyo nagkakaproblema si Dr. J sa kanyang microphone. Samantala, 1 minute and 35 seconds remaining in the first quarter. Ano ba si T. McClary? Napekan niya si Chris Jackson. So, magandang kalaw T. McClary for his 5th point in the game. Testing. Ayun, meron na. Yeah. Kanina naririnig kita pero walang lumalabas na boses ko eh. Oo nga. Kaya naman pinaliwanag ko. Baka akalain nila, pinatamad ka lang. Masama yun. Hindi naman ganun si Dr. J. Hoy, magandang pasa kay Benji. Nandun si Silas Mills. Kaya binali ni Benji yung tira. John Best nasa ilalim din. And it's outside for Mobiline. So, a little overpassing ang ginagawa doon ng Shell. No? Medyo panira na sa ilalim. Pumapasa pa sila. Yung depensa ng Mobiline, sumisikip na sa gitna. As the minute remaining dito po sa ating first quarter ng Game 3. Al Solis nakatingin kay Silas Mills. Kanina pa nakakabang doon si Silas Mills sa pasang din. Rotate sila ng tama ron and then cut the lead down to only 5 right now with 41 seconds left dito sa ating first quarter. Mukhang bibigay yung depensa ng Mobiline na nakakascore na sa loob itong Mobiline. Samantala si Donald Williams nakahanap pa rin ng kanyang first 2 points in the game. Benji Paras, ibang klase talaga pero hindi pumasok ang tira. Alam mo, hindi nagpapalit kasi ng tao si Perry Ronquillo. Medyo pagod na rin yung mga ibang player niya doon dahil ka-double teaming nila all over the place. Matindi yan. Kaya kanina nalilibre si Al Solis sapagkat si Jerry Esplana ang double team kanina. Samantala, T. McClary, 4 seconds to go in the first quarter. Lets it go. Wala. Jerry Esplana napulot ang bola. At dyan po magtatapos mga kaibigan ang unang yugto ng labanang ito sa Game 3 ng finals between Formula Shell and Mobiline. Lamang ang Shell ng 5, 25-20.